Isa akong taong may kapangyarihan na nagkakatotoo ang bawat salitang binibitawan ko. Kailangan ko lang sabihin, sabi ng Diyos, kaya kong lumipad. At kahit wala akong pakpak, bigla na lang akong makakalutang sa ere. At kapag sinabi ko namang, sabi ng Diyos, kaya kong maging invisible. Agad akong mawawala sa isang iglap, pero nang mapadpad ako sa isang mundong post-apocalyptic, at sumanib sa katawan ng isang taong na-trap sa loob ng 3 buwan. Si Suyan na namatay na sa gutom. Agad akong nagsalita, sabi ng Diyos, kailangan ko ng isang mangkok ng kanin. Pero sa sumunod na segundo, walang nangyari. Doon ko lang napagtanto na walang spiritual power ang katawang ito. Habang iniisip ko kung paano ako makakaalis sa sitwasyong ito, bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog sa pinto. Nakaharang ng husto sa pinto ang mga aparador at mesa. Kaya kahit sa peephole ay hindi ako makasilip. Pero dahil patuloy lang sa pagkatok ang nasa labas, nakasiguro akong tao iyon at hindi zombie. Sumigaw ako habang nakahawak sa aparador. May tao sa loob. Kahit anong lakas ng sigaw ko, mahina pa rin ang boses ko. Mabuti na lang at narinig pa rin ako ng mga tao sa labas. Pagkatapos, nakarinig ako ng isang masayang boses. Sa tulong ni Peiyan at ng kanyang mga kasama, sa wakas ay nailigtas ako. Pagkaupo ko sa likod ng SUV, tumingin ako kay Peiyan na nasa passenger seat. May pinaglalaroan siyang isang mapusyaw na asul na kristal sa kanyang kamay. Bahagya akong nagtaas ng kilay. Anong hawak mo? Tanong ko. Natigilan si Peiyan. Tapos ay maikli siyang sumagot. Crystal core, dahil nakita niyang 3 buwan na akong hindi lumalabas. Ipinaliwanag ni Peiyan na galing ito sa utak ng mga zombie. Kapag tinanggal daw ang crystal core, tuluyan ng mamamatay ang zombie. Ang kanina patahimik na si Jifeng ay hindi napigil ang sumingit. Itong mga crystal core ay may pakinabang din sa ating mga may kapangyarihan. Ay, oo nga pala. Isa ka rin bang may kapangyarihan? Sa pamamagitan ng mga alaala ng dating may-ari ng katawan, ay intindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng taong may kapangyarihan. Kaya tumango ako. Oo, ako nga. Anong ability mo? Halatang nagulat si Jifeng. HMM. Saglit akong nag-isip bago nagsalita. Siguro kaya kong gawin ang halos lahat ng bagay. Sinulyapan ako ni Jifeng mula sa rearview mirror. Mukha siyang hindi makapaniwala. Sa tingin mo, maniniwala ako. Hindi ko siya pinansin. Tumingin lang ako kay Peiyan. Pwede bang akin na lang itong crystal core? Ibabalik ko rin sa iyo mamaya. Iniabot sa akin ni Peiyan ang crystal core. Sabay ng isang paalala, tayong mga may ability. Kahit na nakakakuha tayo ng energy mula sa mga crystal core, may halo pa ring virus ang mga yan. Kapag inabsorb mo yan, kailangan mo munang tanggalin ang virus sa loob. Kung hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya. Nang makita niya ang crystal core sa kamay ko, na naging isa ng kulay abong bato. Gulat na gulat si Peiyan. Okay ka lang, okay lang. Matapos kong makuha ang energy, unti-unting bumalik ang lakas ko. Inilahad ko ang aking palad. Habang nagtataka si Peiyan, mahina kong sinabi, sabi ng Diyos, bigyan mo ako ng cream bread. Kumunat ang noo ni Peiyan. Akala niya ay nasisiraan na ako ng bait. Papahintuin na sana niya si Jifeng. Pero sa sumunod na segundo, isang cream bread ang biglang lumitaw sa palad ko. Biglang pamreno ang SUV. Napasubsob ako paabante. Buti na lang at naharangan ng kamay ko ang noo ko. Naiupi ang tinapay sa pagkakahawak ko. Lumabas lahat ng cream. Tumingin ako kay Jifeng nang may pagkainis. Nakangiti siyang nagsalita, Miss, saan mo nakuha yung tinapay mo? Isa kang space-type ability user. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagkain ng tinapay. Samantala, iniisip naman ni Peiyan ang nangyari kanina. Inabsorb mo ang enerhiya ng crystal core kanina. Na-convert mo ba? Oo, bukod sa spiritual energy sa loob ng crystal core. Marami nga talagang impurities, pero hindi ko naiintindihan yang tungkol sa pag-convert o kung ano paman. Basta ang alam ko, yung spiritual energy lang ang ina-absorb ko. HMM, ang bilis mong mag-convert. Paano mo yun ginagawa? Bakit ang bilis? Ito, kailangan pa ba itong i-convert? Hindi ba sapat ng i-absorb na lang ng direkta kung ano ang kailangan mo? Tumingala ako at tumingin kay Peiyan. Bigla namang huminto ang sasakyan. Nagsimulang lumapit ang mga zombie sa paligid. Hindi na nagtanong pa si Peiyan. Magpatuloy na muna tayo sa biyahe. Saka na natin ito pag-usapan kapag nasa ligtas na lugar na tayo. Muling humandar ang SUV. Dahil sa pag-absorb ng crystal core, medyo nanambalik ang lakas ko. Nalaman ko rin mula kay Peiyan ang sitwasyon ng apocalypse. 3 buwan na pala ang apocalypse. Tuluyan ng bumagsak ang kaayusan sa lipunan. Papunta sila sa GCT. Doon daw sila nagtayo ng base para sa mga survivor. Matapos kong malaman ang sitwasyon, nagtanong ako, kumusta si Kuya Pei? Umuwi muna ako sa bahay, pero hindi ko nakita si Papa at si Tita. Tungkol naman kay Kuya Pei, hindi pa ako nakakapunta sa school niya. Pareho silang natahimik, agad na nagsalita si Jifeng. Pupunta ba tayo? Pumunta muna tayo sa malapit para mapatingnan kay Jibay. Huminto ang 2 SUV. Sinabihan ako, na hintayin muna silang linisin ang mga zombie sa paligid bago bumaba. Natural lang na hindi ako bababa. Wala akong gaanong lakas ngayon. Hindi ako bababa para maging pabigat. Hindi naman ganoon karami ang mga zombie sa kalye. Hintayin ko silang matapos maglinis. Nakita ko silang kumukuha ng mga crystal core mula sa utak ng mga zombie. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan. Hindi pa man ako nakakalapit.
Nakita ko na ang lalaking iyon, na kahit sa gitna ng apocalypse, ay nakasuot pa rin ng puting polo shirt na tumango kay Peiyan. Mukhang walang panganib sa paligid. Tungkol naman sa loob ng mall, medyo malayo ang distansya, kailangang pumasok para maramdaman. Pinupunasan ni Peiyan ang mga crystal core gamit ang isang malinis na tuwalya. Nang makita niya akong papalapit, kinawian niya ako gamit ang kanyang isang libreng kamay. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang mga miyembro sa lahat. Shen Jibay, nakita mo na siya dati, natatandaan mo ba? Jibay, ito ang kapatid kong si Suyan. Ningnan ako ni Shen Jibay. Dahan-dahan siyang tumango, hindi na siya muling nagsalita. Ganoon talaga siya, tahimik at matipid magsalita. Kaya hindi na rin nagsalita pa si Peiyan. Tinawag niya ang dalawa pang kasama para ipakilala. Ang isa ay si Xu Nianen. Kaibigan din siya ni Peiyan mula pagkabata. At ang isa pa ay si Su Chins. Siya ang fiyang kakarapatang ari ni Xu Nianen. Ang abilidad ni Peiyan ang pinakamalakas. Isa siyang fire-type ability user. Pasayahin ang kanyang personalidad at napakadaldal. Si Jifeng naman ay isang wind-type ability user. Ang tahimik na si Shen Jibay ay isang psychic-type ability user. Si Xu Nianen, na tila malumanay na parang tubig, ay isang space-type ability user. At si Su Chins, na may mayabang na itsura at hindi man lang tumitingin sa iba, ay isang water-type ability user. Maliban kina Peiyan at Shen Jibay na mga level 2 ability user na. Ang iba ay nasa level 1 pa lang. Matapos kunin ni Peiyan ang mga crystal core ng zombie, pumasok na ang buong grupo sa mall. Kahit mga 50 hanggang 60 metro pa ang layo, pero sa mga basag na salamin ng bintana, kitang-kita pa rin ang mga zombie na hirap maglakad. Ang dapat tandaan, lumalakas ang mga abilidad ng mga tao. Ganoon din ang mga zombie, nag-i-evolve din sila. Pagpasok sa loob ng mall, gaya ng inaasahan, maraming zombie ang nagtipon-tipon sa loob. Sa isang tingin pa lang, mayroon ng 12 na. Pero itong mga zombie sa palapag na ito, hindi naman sila pinag-aalala ni Peiyan. Mabagal kumilos ang mga zombie na to. Kung iisa-isahin lang, mauubos din silang lahat. Ang totoong target nila ay ang malaking supermarket sa basement. Kung hindi pa napuntahan ng mga taga-base yun, imposibleng naubos na ang laman noon. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Shen Jizi. Bahagya siyang pumikit, at agad na kumalat ang psychic ability niya sa buong unang palapag. Hindi nagtagal, unti-unting namutla ang gwapong mukha ni Shen Jizi. Pinagpawisan din ng malamig ang noo niya. Saka lang siya damilat, at naging seryoso ang kanyang itsura. Ang masasabi ko lang, maraming zombie. Sobrang dami, hindi ko masabi kung ilan talaga. Pero sa kakayahan natin ngayon, sabi niya sabay iling. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin niya. Hindi naman nagulat si Peiyan sa sagot na iyon. Ang totoo, handa na sila para dito bago pa man sila pumunta. Tinuro ni Jifeng ang ika-4 na palapag. Naaalala ko may food court sa ika-4 na palapag. Gusto niyo bang akyatin at tingnan? Huwag na siguro. Ang mga pagkain sa food court, karamihan doon ay mga sangkap na hindi naman magtatagal. Hindi sumang-ayon si Xu Nianen sa suhestyon. Saka medyo marami ring zombie doon. Dahan-dahan lang tayo sa pagkilos. Dito na lang tayo sa unang palapag maghanap ng damit. Kailangan pa rin nating pumunta sa mga ligtas at liblib na lugar para pumatay ng mga zombie. Para makakolekta pa ng mas maraming gintong singsing. At mapalakas ang ating mga abilidad. Dahil kung hindi, sa susunod na makahanap tayo ng lugar na may mga supply. Kailangan na nating iwanan to. Walang kumontra sa sinabi ni Peiyan. Kaya biglang tumahimik ang lahat. Pilit naming nilalayuan ang mga zombie. Halos walang marinig sa paglakad namin. Kapag may nakitang damit na pwede, agad nila itong pinapatago kay Xu Nianen, ang may special ability, sa kanyang dimension. Makalipas ang kalahating oras, nang matapos maghanap ng damit, dahan-dahan silang lumabas. At ako, hindi talaga ako pumasok sa loob. Nasa labas din si Jifeng at naghihintay. Kumbaga, kami ang bantay. Pagbalik namin sa sasakyan, tumingin ako kay Peiyan na lumipat na sa driver's seat. Aalis na lang tayo ng ganito. Wala tayong magagawa, hindi sapat ang lakas natin. Kung bibigyan mo lang sana ako ng mas maraming gold course, baka kaya kong soulless yun to. Napatawang lumingon si Jifeng na nasa passenger seat. Nako, Ineng, halatang-halata naman yung diskarte mo. Kung gusto mo ng crystal core, sabihin mo na lang ng diretso. Huwag mo nang gamiting dahilan yan. Pwede niyo akong i-investan. Malakas ang ability ko. Spatial ability. Kamo, walang pakialam si Jifeng. Kumaway lang siya ng kamay. Space type din si Kuya Shen. Hindi na ako nagsalita, habang nagmamaneho si Peiyan. Sumulyap siya sa akin mula sa rearview mirror. Kung gusto mo ng crystal cores, kailangan mong mag-ambag sa team. Para mabuhay sa apocalypse, hindi nabubuhay ang mga taong walang silbi. Investment, gets mo. Nakakrus ang mga braso ko. Isang kamay lang ang gamit ni Peiyan sa manibela. Gamit ang isa niyang kamay, dumukot siya ng ilang crystal cores mula sa kanyang bulsa. At inihagis sa likuran, saktong nasa luko. Totoo ngang hindi mabubuhay ang mga taong walang silbi. Pero may backer ka. Napangiti ako. Hindi na rin masama itong stepbrother kong si Peiyan. Kahit na magkaiba kami ng ama at ina, ako pa rin ang una niyang hinanap. Sayang nga lang at huli na. Huli na ang lahat, dahil matagal nang wala ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Mahigpit kong hinawakan ng crystal core. At sa isang iglap, sinipsip ko ang lahat ng laman nito. Nakatingin lang si Jifeng sa gilid. Diretso siyang nagmura. Kahit tingnan niya ulit, hindi pa rin siya makapaniwala. Tiningnan niya ako ng may komplikadong ekspresyon. Ineng, ang galing mo talaga. Sinulyapan ko siya.
Hindi ako umimik, pagkatapos kong sipsipin ang ilang crystal core. Medyo bumalik na ang lakas ng isip ko. Alinsunod sa payo ni Shen Jibay. Dumating ang grupo sa isang villa area ng padilim na. Ang villa na magsisilbing pansamantalang tirahan namin ay mukhang matagal nang walang nakatira. Nagkalat at magulo ang maraming gamit sa loob ng bahay. Makapal na rin ang alikabok sa sahig. Ininspeksyon ng lahat ang buong villa. Nang makumpirmang walang panganib, sinabihan ni Pian ang lahat na maghanap ng sari-sarili nilang kwarto. Kanya-kanya raw ang paglilinis ng silid. Miss Su, pakihanda naman ng tubig. Tamad na akong umakyat sa ikalawang palapag. Kaya naghanap na lang ako ng kwarto sa unang palapag na may sariling banyo. Agad kong ginamit ang kapangyarihan ko. Sabi ng Diyos, ang kwartong ito ay malinis at maayos. Sa sumunod na segundo, naging bago ang hitsura ng kwarto. Para itong kalilinis lang ng husto. Daladala ang kumot, lumapit si Pian. Nang makita niya ang kwarto ko, natigilan siya sandali. Paanong naging ganito kalinis ang kwarto mo? Di ba sinabi ko na, marunong ako ng kahit kaunti sa lahat ng bagay. Pati kapangyarihan sa paglilinis ng kwarto, meron ka. Mukhang kulang pa talaga ang kaalaman ko sa mundo. Kung ganoon, Ineng, ikaw na ang bahala sa kwarto ni Kuya, ha? Dahil sa crystal core na binigay mo kaninang hapon, sige na nga. Ang kwartong pinili ni Pian ay isang maliit na silid sa unang palapag. Tiningnan ko ito at ginamit agad ang aking kapangyarihan. Sabi ng Diyos, ito ay isang malinis na silid. Sa sumunod na saglit, ang lahat ng gamit sa buong bahay ay biglang naging napakalinis at maayos. Kahit ang tisyo na nahulog sa sahig ay naging malinis na malinis. Tumingin sa akin si Pian na may bahid ng pagkagulat at tuwa. Suyan, ang galing naman ng kapangyarihan mong yan. Muli siyang dumukot ng ilang crystal core mula sa kanyang bulsa. Iniabot sa aking mga kamay. Para sa'yo lahat ng crystal core na to. Mamaya pagkatapos kumain, papatay pa ako ng mga zombie. Nang makita ko ang mga crystal core, agad na nagliwanag ang aking mga mata. Ginaya ko ang napanood noon ng orihinal na may-ari ng katawan ko. Ang itsura ng mga babae sa mga short video. Sinadya kong magsalita ng may pagkapabebe. Salamat, kuya, magsalita ka nga ng maayos. Habang sila'y nag-uusap, bigla na lang may kumatok sa pinto. Nagpunta ang lahat sa sala. Napunta ang tingin ng lahat kay Shen Zizi. Ipinikit niya ng marahan ang kanyang mga mata. At dahan-daang nagsalita, 2 lalaki, 2 babae. Wala akong nararamdamang panganib. Nang marinig ang sinabi ni Shen Jibay, tumingin si Jifang kay Pian para magtanong. Kuya Pei, bubuksan ba natin ang pinto? Sige, buksan mo. Lumapit si Jifang at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, tulad nga ng sinabi ni Shen Zizi. Mayroong 2 lalaki at 2 babae. Mukha silang hindi gaanong matatanda. Mayroon pang bahid ng inosenteng kamangmangan sa kanilang mga mata. Nang makitang binuksan ni Jifang ang pinto, agad na nagkaroon ng tuwa sa kanilang mga mukha. Nakita ko ang 2 SUV sa labas. Kaya nahulaan kong may mga tao rito. Hindi ko inaasahan na mayroon nga. Muling isinara ang pinto. Bumalik si Jifang sa tabi ni Pian. Tinitingnan niya sila ng may pag-aaral. Sino kayo? Anong kailangan niyo rito? Kumusta po? Mga estudyante kami mula sa kalapit na Polytechnic University. Mula noong dumating ang katapusan ng mundo, hirap kaming mabuhay sa loob ng eskwelahan. Naghihintay ng saklolo, hanggang sa kamakailan lang kami nakatakas. Sa mga panahong iyon, nakakilala rin kami ng ilang ability users na may kakayahang lumipad. At doon namin nalaman ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Oo, tama, sa buong paglalakbay namin, maliban sa ilang ability users na may kakayahang lumipad na nakasalubong namin. Wala na kaming ibang taong nakita, kung hindi dahil sa mga ability user na iyon. Akalain na namin, na kami na lang ang natitirang tao sa mundo. Bahagyang tinaas ni Pian ang kanyang kilay. Taga Polytechnic University kayo. Kung ganoon, kilala niyo ba si Kuya Pei? Si Kuya Pei, oo naman, kilala ko. Sikat na sikat siya sa school namin. Pero sigurado akong hindi niya ako kilala. Pagkatapos ng isa pang maikling kwentuhan, malaman ang pangalan ng isa't isa. Unti-unti na ring naging pamilyar sa isa't isa ang lahat. Nang malaman nilang papunta kami sa Jushi Base, nakiusap ang grupo ni Zuo Qingfeng na isama na sila. Isa akong dual ability user, Wood at Speed. Si Wei Liang ay Space type. Si Shilei naman ay Strength type. Mayroon kaming sariling mga supply. Hindi kami kukuha sa inyo. Gusto lang naming makasama kayong makarating sa GCT. At magtulungan tayo hanggat sa ating makakaya. Nang makitang bahagyang sumimangot si Pian, na tila ayaw silang isama. Agad na sinabi ni Zuo Qingfeng ang kanilang pakinabang. Nang makitang lahat silang apat ni Zuo Qingfeng ay may abilidad. At hindi rin uubusin ang kanilang mga supply. Pumayag na si Pian na maglakbay silang magkakasama papunta sa Jushi Base. Pagkatapos nilang magkakilala, naglabas si Shen Yanxing ng bigas at itlog mula sa kanyang space. Mag-egg fried rice na lang tayo ngayong gabi, sabi niya habang nakatingin sa akin. Narinig ko na ikaw daw ay isang food blogger, ikaw ang magluto. Hindi ako marunong magluto, nagdududang tiningnan ako ni Shen Yanxing. Dinagdag ko pa, taga-kain at taga-review lang ako. Medyo napabuntong hininga na lang si Shun Yanen. Naghahanda na sana siyang magluto para sa sarili niya. Sakto namang, lumapit si Xia Chen na kumakain ng self-heating rice. Marunong akong magluto. Ako nang baalang tumulong sa'yo. Medyo nahiya si Shun Yanen. Medyo magaling naman akong magluto. Ituring niyo na lang itong pasasalamat namin sa pagsama niyo sa amin. Hindi na nakatanggi pa si Shun Yanen. Kung ganun, salamat ha. Pasensya na sa abala. Kinuha ni Xia Chen ang bigas mula sa mga kamay ni Shun Yanen.
Matapos itong hugasan ng maigi, isinalang na niya ito sa isang simpleng kalan para magsaing. Nakasalang na ang kanin. Magprito na lang tayo kapag luto na to. Salamat, walang anuman. Nagningning ang mga mata ni Xia Weiliang. Habang nakatitig siya ng diretso kay Xu Nianen. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Xu Nianen. Magsasalita pa sana si Xia Weiliang. Nang biglang sumabat ang katabi niyang si Su Chins. Nianen, halika rito saglit. May sasabihin ako sa'yo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Xia Weiliang na parang humihingi ng paumanhin. Miss Xia, pasensya na, ha? Itong si Nianen ko kasi, hindi marunong magluto. Nakaabala patuloy sa'yo. Nang marinig iyon ni Xu Nianen, bahagya siyang napakunot ng noo. Umiling lang si Xia Weiliang. At nagtanong habang kumukurap, Ate Chins, kayo ba ni Kuya Nianen? Oo, mag-fine sa karapatang-ari na kami. Ah, ang sweet nyo namang tingnan. Pagkasabi niya ni Xia Weiliang, naglakad na siya papunta sa mesa at umupo. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Bahagyang nakayuko ang kanyang tingin. Hindi mo mabasa kung anong iniisip niya. Magaling talagang magluto si Xia Weiliang. Isang platong sinangag na may itlog. Kaya naman si Pei Yan at ang grupo niya ay kitang-kita sa mukha ang kasiyahan. Pagkatapos kumain, inilabas ng lahat ang mapa. Nagplano sila ng ilang ruta papunta sa base ng GCT. Pero ang eksaktong ruta ay depende pa rin sa sitwasyon. Kailangan nilang umalis dito sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi kasing lala ng ibang syudad ang sakuna sa HCT. Mayroon pa ring panganib ng pagbaha. Hindi pa nga lang ganoon kalala sa ngayon. Pero pagdating sa mga sakuna, walang sino man ang makapagsasabi. Kaya mas ligtas kung aalis na agad. Matapos ayusin kung sino ang magbabantay sa gabi, kumuha ako ng malinis na damit mula kay Xu Nianen. At pumasok sa banyo para maligo. Sa kalagitnaan ng gabi, habang inaantok pa, bigla akong may narinig na sumisigaw. Minulat ko ang aking mga mata. Dahil kulang sa tulog, iritableng ako. Binuksan ko ang pinto na magulo pa ang buhok. Nakita ko sa sala ang isang kandilang nakasindi. Ilang tao na rin ang nagising. Anong nangyari? Pagtapos kong magtanong, may narinig akong kakaibang ingay. Anong ingay yon? Nagmamadaling bumaba si Shenji mula sa ikalawang palapag. Mabilis ang tono ng boses niya. Delikado. Nararamdaman ko na maraming zombie. At mukhang tumatakas sila. Pagkasabi niya noon, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Para bang pinupunit ng kidlat ang langit. At bumuhos agad ang malalaking patak ng ulan. Lahat ng zombie, tumatakas. Nag-aalalang nagtanong si Jifeng, Kuya Pei. Anong gagawin natin ngayon? Aalis na rin tayo. Ayusin niyo na ang mga gamit at gisingin ng iba. Umalis na tayo, ngayon na. Bumuhos ang malakas na ulan. Sa isang iglap lang, tumaas agad ang tubig sa lupa. Nakaupo si Shen Jibay sa likurang upuan. Pinapanood niya ang eksena mula sa bintana ng kotse. Bahagyang nakakunot ang noo. Mukhang natural na sakuna. Tingnan mo, ang daming daga na lumalabas. Dahil walang mga sakuna tulad ng lindol sa HCT. Medyo maluwag pa ang mga daan. Habang nagmamaneho, marami pa kaming nakikitang mga sasakyan na tumatakas din. Pero ang mga ingay na ito ay hindi nakakuha ng atensyon ng mga zombie. Mukhang kumpara sa pagkain, mas mahalaga ang mabuhay. Tumingin si Chin sa labas ng bintana, at biglang itinuro ang isang lugar sa malayo. Tingnan ninyo, isang taong may kakayahang lumipad. Bihirang magpakita ng paghanga si Su Chins. Ang sarap sigurong makalipad. Sumulyap ako, at humikab. Ano bang mahirap dyan? Akala mo naman isa kang taong may kakayahang lumipad. Ano bang mahirap doon? Hindi ako taong may kakayahang lumipad. Pero marunong akong lumipad. Inirapan siya ni Su Chins. TSK. Nagyayabang na nga lang, hindi pa pinag-isipan. Sa tulong ng mental ability ni Shen Jibay, ang dalawang SUV ay humarurot patungong GCT. Lalong lumakas ang ulan. Mabilis na tumaas ang baha. Nahirapan ng humandar ang mga sasakyan. Inapakan ni Jifeng ang silinyador. Pero ramdam niyang lalo itong bumibigat. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Hindi lang malakas ang ulan. Makapal na rin ang tubig baha sa lupa. Kung ipagpapatuloy natin, baka mamatayan tayo ng makina. Tumatagos ang mga ilaw ng sasakyan sa kurtina ng ulan. Pero wala pa ring makita sa unahan. Isang malawak na kadiliman. Bahagyang ibinaba ni Pei Yan ang bintana ng kotse. Agad niyang narinig ang malakas na buhos ng ulan. At ang hagupit ng malakas na hangin. Mabilis na pumasok ang tubig ulan sa siwang ng bintana. Jibay, may lugar ba dito sa malapit na pwede nating pagtaguan? Hindi muna tayo makakapunta sa base ng GCT. Patuloy siyang gumamit ng psychic ability para mapabilis ang biyahe. Sa mga oras na ito, sobrang naubos ang enerhiya ni Shen Jibay. Medyo mapatla ang mukha niya. Nang marinig niya ang sinabi ni Pei Yan, ginamit niya ulit ang kanyang kapangyarihan. Matapos ang ilang sandaling pagpapakiramdam, sinabi niya habang namumutla ang mukha, may lugar sa Timog Silangan kung saan pwede tayong pansamantalang tumuloy. Hindi nagatubili si Jifeng. Agad niyang binuksan ang high beams, at nagmaneho papunta sa direksyon ng Timog Silangan. Pagkatapos ng halos 10 minutong pagmamaneho, sa wakas ay nakita na nila ang lugar na sinabi ni Shen Jibay. Sa mga sandaling iyon, abot na hanggang binti ang taas ng tubig. Biglang namatay ang makina ng sasakyan. Tinawag ni Jifeng ang lahat. Hawak ang flashlight, naghanda siyang bumaba ng sasakyan. Sinulyapan ko ang malabong tubig baha. Walang emosyon kong sinabi. Sabi ng Diyos, marunong akong lumipad. Hindi ako mababasa ng ulan. Nakita ni Su Chins, na pababa na sana ng sasakyan, ang eksenang ito. Agad siyang natigilan. Hoy, Su Yangxi, may sira ba ulo mo? Tingnan mo nga ang sitwasyon natin. Kung ano-anong kabaliwan ang pinagsasabi mo.
Pero nang akma pa sana siyang mga asar. Sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata ni Suchins. Nakita niyang dahan-daang lumutang ang mga paa ko, at lumabas ako ng sasakyan habang nakalutang. Ang liwanag mula sa flashlight ay tumagos sa bumubuhos na ulan. Dahil dito, naging kakaiba at nakakatakot tingnan ang eksena. Pero ang mas mahalaga, yung malakas na buhos ng ulan. Talagang hindi ako nababasa. Iikaw. Mula sa labas ng sasakyan, tiningnan ko sila mula sa itaas. Nakatitig ako kay Jifeng na natigilan at nakanganga. Anong tinutunga-tunganga mo dyan? Ituro mo ang daan. Oo, sige. Agad na magalang na sumagot si Jifeng. Pagkatapos niyang sumagot, natigilan din siya. Hindi dahil sa kung bakit siya biglang naging sunod sa Niren. Basta kusa na lang siyang nagsisip-sip. Teka, hindi ito ang punto. Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay? Ang punto ay, bakit siya ang kailangang maging gabay?